Magandang umaga sa inyong lahat mga katropa, kapuso at kapamilya. Nagbabalik ang inyong kakwentuhan, kakulitan at napakaingay na DJ. This is DJ Likes sa 98.5. Lovable Stories, Go Radio, your number one radio station. Mga karadyo, kaibigan, ang ating mapapakinggan na kwento ay pinadala ni Francine dito sa Likes Lovable Stories 98.5 Go Radio. Masakit at mahirap ang magparaya. Katumbas nito ang mga alaala at lalo na't pagdating sa larangan ng pag-ibig. Magte-take ka ba ng risk o iiwas na lamang at hahayaan na lamang ang tadhana na ang magdedesisyon para sa inyong dalawa? Papaano nga ba makakalimot sa isang tao na unang nagparamdam sa iyo ng tunay na pagmamahal? Ako ba ay maganda dito sa suot ko, iha? Suot-suot ni Lola Josefina ang puting bestida. Napakaganda niya dito at nagmistulang bumata siya noong sinuot niya ito. Sakto lang po sa inyo, Lola. Napakaganda niyo po sa piniling damit ni Kuya Francis para sa kasal. Masaya kong pagpupuri sa sukat na damit ng aking lola. Ay nako, ako na naman ay binubola ng apo ko. Ay siya, sige. Magluto ka na at tutulungan ko naman si Francis. Doon maglinis sa sala. Lola, meron po akong nakitang napakagandang kwintas. Ito po. Lola, mamamalengke po muna ako habang wala pa sila nanay at tatay. O sige apo, basta't mag-iingat ka ha. Ingon muli si Lola sa hawak na kwintas ni Francis at kaunting napangiti nang makita ito at ito'y iniabot sa kanya. Nakita ko lamang po ito dito sa lumang kahon. Ito ay nagmula sa aking kaibigan, apo. Isang matalik kong kaibigan noong kabataan ko pa. Josefina, napakasaya makita ka ulit at sa karawan pa ng kaibigan ko. Kumusta ka naman? Mukha yatang lalo kang gumaganda. Ano ka ba? Ngayon na nga lang tayo nagkita, mambubola ka pa. Ito naman, isa na nga lang din tayo magkita, magsusungit ka pa. Dapat di ba masaya ka? Kasi nandito na yung pinakapugi mong kaibigan. Pabiro na naman itong pagkakasabi na may halo pa ring pang-aasar. Ano bang gusto mo? Mangungutang ka ba? Ganyan ka eh. Kapag may kailangan, makulit. Naiinis kong tugon. Aalis na sana ako, ngunit pinigilan niya ako at hinawakan ng aking kamay. Ito naman, utang agad. Parang na-miss ko na yung BFF ko eh. Tara, labas tayo. Sasagot ko na para wala ka na maging dahilan. Nakangiti nitong pagkakasabi na may halong pangungumbinsi at sabay akbay sa aking balikat, ninang nagtataray na aura ay napalitan na ng kasiyahan. Sa init ng gising mo, pati pa sabihin, hindi mo maamin, ipaubaya lang ba to sa hangin? Huwag mo ikatakot ang bulong ng damdamin mo. Naririto ako't nakikinig sa'yo. Sige ba bukas? Libre ako. Total, libre mo naman eh. Kaming dalawa ay gumala at pumunta sa paborito naming puntahang parke. Puntahan namin dalawa noong kami bata pa. Tawanan, biruan at maghapong kwentuhan ang aming ginugol sa isa't isa. Habang kumakain ng fishball na aming paboritong magkasamang kainin. Napakasaya ng buong araw na para bang wala ng katapusan. Tara, picture, pang memories. Madali nitong kinuha ang aking hawak na kamera sa aking kamay at kumuha ng mga litrato naming dalawa. Sa kalagitnaan ng aming kasiyahan ay nakita namin ang aming mga dating mga kaibigan. Hoy, Agustin, Josefina, tagal na natin hindi nagkita.
Kayo na? Baliw, nagde-date sila. Panira talaga kayo eh. Palibre naman, pre. Patrick! Marcy! Ano ba kayo? Magkaibigan lang sila. Ang issue nyo naman, mga kupal talaga eh. Hindi, okay lang. Sama na kayo. Minsan na lang naman eh. Di ba, Agustin? Sabi ko sabay tapik sa kanyang balikat. Mukha yatang ayaw niyang may kasama kaming ibang tao sa aming pamamasyal. Oo nga. Parang reunion na natin to. Kukulit ng nasayang nakibilong sa amin at nakisama na rin hanggang sa matapos ang araw at napuno ng kamustahan, kwentuhan at hindi mawawala ang biruan. Kasama ang aming mga dating mga kaibigan. Paggabi na rin at unti-unti na pumapatak ang ulan. Kaya pagkatapos niya akong hatid sa harapan ng aking bahay, ay nagbuntong hininga ito, kasabay ng malungkot na pagsasalita. Paano ba yan? Dito na lang ulit. Mag-iingat ka sa pag-uwi ah. Maraming salamat ngayong araw. Maraming salamat ngayong araw. Siyempre, sa paghatid na rin. May kinuha siya sa kanyang bulsa at siya ay dahan-dahang lumapit sa akin. At kasunod niya itong may pag-iingat na isinuot sa aking leeg. At pagkatapos ay ramdam ko ang pagtama ng kanyang labi sa aking noo. Layo, tanging ikaw lamang ang aking ibigin. Walang ibang hiling kundi ang mo't Para saan ito? At yung halik? May pagtatakahong tingin sa kanya, kasabay ng paghawak ko sa kwintas na kanyang inilagay sa aking liig. Regalo ko. Matagal-tagal na rin kasi nung hindi kita nabigyan ng regalo eh. Mag-i-wedding ka na bukas? Pupunta ako and I'm giving this to you as a promise. Kaya magpahinga ka na at maaga ka pa bukas. Araw, linggo, buwan at taon, hanggang sumapit ang ika-30 kong kaarawan. Sa wakas ay binuksan ko na ang kahon na ibinigay sa akin ng kanyang kapatid na naglalaman ng aming mga litrato simula pa pagkabata hanggang sa huling pagkikita na may mga lamang liham ng pag-ibig na nakalaan sanang ibigay sa bawat pagtungtong ko ng aking kaarawan na itinago na lamang at hindi inilahad. Luha ang pumapatak habang pinagmamasdan ang kanyang lapida sa kanyang puntod. Oo, Ate Likes, nagkaroon ng malaking aksidente kasama si Agustin sa mga nasawi. Nasagasaan siya habang gamit ang kanyang bike nang nawala ng preno na bus. Noong saktong araw ng aking ika-18 kaarawan. Ng aking kasal at masayang isinuot ni Lola sa akin ang kanyang pinakaingat-ingatan na kwintas na minsan ko lang rin nakita. Pagkaingatan mo to, iha. Tanging ang taong may nagmamay-ari niyan ay nananatili na lamang sa aking alaala. Pasensya ka na, yan lamang ang aking mairegalo sa iyong kasal. Lola naman, alam kong importante po ito sa inyo, kaya iingatan ko po ito. Maraming salamat po ng sobra. Naku, ikakasal na ang aking apo. Nagpapasalamat ako sa Diyos dahil binigay sa akin ang iyong ama at aking inampon. Kung hindi ako magkakaroon ng napakaganda at napakabait na apo katulad mo, iha.
Hindi ko na din maiwasang mapangiti kapag nakikita ko ang aking paboritong lola na masaya. Lalo na natupad na rin nito ang kanyang pangako sa akin na makakadalo sa pinaka-espesyal na araw sa buhay ko. Nakangiti kong pinagmamasdan ang mga larawan at video ng mga alaala naming pamilya na kasama siya. 4 na araw lamang pagkatapos ng aking kasal ay natagpuan siya sa kanyang higaan na mahimbing na natutulog, ngunit malamig na nang nahawakan. Ang aming lola na wala ng buhay. Yakap-yakap ang isang litrato ng kanyang yumaong matagal ng lihim na pinakamamahal. Saktong araw ng kamatayan ni Lolo Agustin, ang tuluyang pagpapaalam ni Lola Josefina. Sa tuwin ay naaalala ka, sa pangarap laging kasama ka.